namin yung connection mo sa mga pogo. Kahit na naging mayor ka, hindi mo ibinenta yung pagmamay-ari mo sa Baufulan. At alam namin, konektado ka pa rin yan hanggat ikaw ay nasa posisyon. Alam rin namin na meron kang koneksyon sa dalawang pogo na nag-ooperate sa sarili mong bayan, yung Hongsheng at yung Zunyuan. At mamaya ipapakita rin namin yung koneksyon mo doon. Kahit na tumakas ka, ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa iyo. 7 kaso. Graft and corruption case ng Ombudsman, human trafficking case ng DOJ, co-warranto case ng Solgen, tax evasion case ng BIR, money laundering case ng AMLAC, pagkansela ng birth certificate mo ng Solgen, at meron ring election code offense ng COMELEC. Ito na siguro ang tingin ko isa sa pinaka malalim at malalang criminal activity na nakita natin sa buong kasaysayan natin. Sa isang tao, halos 7 kaso ang isinampas sa iyo. Pero alam namin, hindi pa tapos itong pagdinig namin. Gusto namin malaman kung sino ang tumulong sa iyo para makatakas, pribadong personalidad man o sa gobyerno. Gusto rin namin malaman sino pa ang mga kasabwat mo sa Pogo Hub sa Bamban, pati na rin sa Pogo Hub sa Porac dahil nakakita na kami ng koneksyon dito sa dalawa. At gusto rin namin malaman kung sino-sino pa yung mga personalidad na tumulong sa iyo para mabuo itong mga Pogo Hub sa ating bansa, sa gobyerno man o sa pribado. Importante na makasuhan sila at importante rin na panugutin sila. Kaya mahalaga itong hearing na ito at mahalaga na marinig namin sa iyo mismo kung sino-sino itong mga taong tumulong sa iyo para magdala ng krimen dito sa ating minamahal na bansa. Thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much also, Sen. Shirley. Meron pa bang opening statements? Sen JV and then Sen Rafi. Madam Chair, morning po. Anyway, sa umagang ito, sabi ko nga noon, satisfied naman ako and I'd like to congratulate again the Chair and the committee for ably handling this issue. Pero sa 3 bagay lang po, Madam Chair, no? Ang importante, una-una, gusto natin malaman, sino ba talaga ang tunay na mga boses, no, in this web of international syndicate na pumasok dito sa ating bansa. At sana po yan ay sabihin po ni Ms. Go ngayong umaga. Pangalawa, sino, muli, nabanggit na, sino mga tumulong na pribado man o nasa gobyerno para siya po ay tumakas dahil hindi na po pwedeng maulit ito na tayo po ay binabastos sa sariling bansa, nakatulong ang ilang mga nasa ahensya na ating pamalan. At panghuli, ay pangatlo po ay Madam Chair, sino po ang tumulong kay Ms. Go na makapasok sa larangan ng politika hanggang siya po ay maging mayor? Baka mamaya po ay marami na humpain ang Chinese Communist Party, ang CCP. Dahil po sa ating dispute, mamaya sa iba't ibang lugar ay nakapasok na rin po pa sila. So yung 3 bagay lang po ngayong umaga, alam ko po ay marami pa akong magtatanong, pero sana po ay masagot po ito ni Ms. Go sa umagang to. Maraming salamat. Maraming salamat din, Sen JV. Sen Rafi. Good morning, Madam Chair, Senator Risa Ontiveros, colleagues, resource speakers and guests. Maraming salamat po sa pagdalo. As chairperson of the Committee on Public Service, I'm concerned about the regulation of our transport system. We provide regulations for several reasons. First, to safeguard those taking public transportation are safe and secure. Second, to ensure that those given the privilege to own and operate any form of transportation could be held liable. Leading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kumpleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, tinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at saka sa Senado. Naintindihan niyo po yun, Miss Alice? Opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping
At bago niyo po i-invoke no, yung right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, diba? So, you are not incriminating yourself. So, are you Guo Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may prueba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya, kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, for your own sake at para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, Well, may I, yes, Senyor, one limited question. Madam Chair, may I invoke? I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, hindi naman kayo mai-incriminate, simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag-executive session. And and before I proceed, I just like to recognize the presence of Sen Loren. Salamat, Sen Loren, for your Good morning, Madam participation. Chair. Good morning po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa'yo na ayon mismo sa Korte Suprema, in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na, sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Miss Alice? Opo, Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, napatunayan na po namin na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you insist not to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi. Tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At ang nanay niyo? nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo, kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo, si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ang alam ko po, I was born in Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, Sen Lauren, for one related question. Statement. Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak.
So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya, pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So, I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pang ang question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Lauren. So, thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitibay yung ihahaing motion ni na Majority Leader at Sen. Joel Madam at the Chair. proper time. Madam Chair. Yes, Sen. Rafi, for one related question. Noong May 22 this year, hinamon ko si Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang ipoconsult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. Alright, you can do that during this hearing. Ay, thank you po. Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Yes, Senator, related Madam Chair. question. Very related. Madam Chair, obviously itong nambasto sa Senado ay wala pa ring konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong mo kanina, Madam Chair, siya ba si Gua Huaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Goo at nitong si Chinese National Gua Huaping. At in-establish po doon na match and the same person si Gua Huaping at si Alice Goo. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa pagmamatch sa finger prints that match na ginawa nitong NBI na ikaw si Gua Huaping at si Alice Goo ay iisang tao? Miss Alice. Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta alam ko po, ako po si Alice Goo po. At pasensya na rin po kung hindi po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety niyo mamaya. Pero ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakataon sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. Miss Alice, sir? Your interjection. Yes, Senator Roy, for one related question. May I ask from the chair pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya? Para maklaro tayo kasi kung palagi siya mag-involve ng safety, hindi natin alam kung anong safety na sabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko rin sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, simulan yung sagutin yung tanong ni Senator Roy. Ano ba yung sinasabi niyong safety na iyan? Sen, tungkol po sa personal ko pong safety po. Kaya, ano yun? Anong threat, anong safety? So anong threat nakikita mo? Para matulungan ka namin. Sige. May death threat po. May Sino death threat. Sino? Hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't you discuss it in public? The people ought to know about it. May death threat po na may... Sino ang nagbabanta sa iyo sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tanong na yun. Tatanungin ko rin kayo dyan. Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po, na security concern po, na death threat po na minigay po sa akin. Kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, Yes, then,
Miss Alice, nung nakita kayo ni Secretary Abalos, ang una mong sinabi, By Senator Joel. Madam Chair, SP Pro Tem Jinggoy. let's give a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Ikaw ba daw siguro rapping? Madam Chair, Sen, pasensya na po talaga. Ako po, si Alice Guo po. Okay, may pasensya din po. The chair cites Alice Guo, alias Guo Huaping, in contempt of this committee, as Okay. seconded by Senator Joel. Yes, Thank you. Anyway, Mano? she has been cited in contempt, but hindi kasi ako present sa past hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping? Napakita na sa kanya? yes, Mano. Kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the signature? May entries doon may entries siguro doon na coming from the applicant, tama? Am I mistaken as NBI director? You can flash the passport page, Mano, and then NBI Director Santiago, gusto niyo bang i-address itong matter, please? Your Honor, please. Yun pong sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong ibang signature niya doon. At dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature. Kasi bata pa siya nung yun hong sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago magmula ipanganak hanggang sa mamatayang tao. Yes, but have we confronted her with the document and then asking her, did she accomplish the said document? Tanawin natin siya kasi hindi naman siguro siya musmus na bata na hindi na niya maalala no, may memory na siya noon eh. Hindi po namin siya na-confront. Okay. Yeah. And presented those some documents na fina-flash ko ulit dito kay Alice Guo sa mga nakaraang hearings bago pa siya tumakas. Can we give her one last chance? I-flash yung document din and then I will ask her now if she remembers accomplishing the said document of Guo Huaping. Madam Chair, I'm sorry, but I asked that question a while ago and she said no. Can we flash the document? Used by the NBI. I mean, use the document. Diba? Where's the document? Please give her a chance. Pakita natin sa kanya. For fairness sake. And then, pero pag i-deny niya na hindi niya in-accomplish yun at what particular age, convincido na tayo din. Therefore, she's lying before us. Diba? Meron po tayo ditong doctor's report na sinasabing identical ang fingerprints ni Alice Guo at ni Guo Huaping. At na yung fingerprints na iyon ni Guo Huaping at ni Alice Guo were affixed by one and the same person. Do you have the supporting document na ginamit ng NBI para dito? Para ipakita ulit. Dahil pinakita na natin dati kay Alice Guo. Miss Alice, extraordinary ito ha. Kayo lang yung naalala kong resource person na ipapakita namin paulit-ulit ang mga dokumento sa iyo. Dapat naman siguro suklian mo yung komite na magsabi ka na ng totoo. Hindi na extra mile ang komite, pero kasi nalalinan pa rin ang sinusukli nyo. Concept, do you have the supporting document on para project dito sa ating monitor, yung ginamit ng NBI to come to this inclusive opinion used in all courts of the Philippines, ang fingerprint matching. Madam Chair, Senator. while we're still waiting, just to support the motion that was